Ngayong araw nga mga ka-Dabber-Cats, nandito tayo sa Tansa, Cavite para kilalanin ang may-ari ng Immuno Booster. So tara, samahan nyo ako, kilalanin natin siya. Hi, I'm Ryan Feher. I'm the owner of Immuno Booster. So, andito tayo sa Breeders Loft ko. Pasyal tayo. Alright, so, maliit lang naman siya. Hindi masyadong... breederan na pala to agad. Yeah, ang breederan natin nandito. Then, yung stock loft natin nasa labas. Siguro mamaya pwede silipin natin, no? So, pag pumasok ka dito sa Breeders Loft ko, yan, naka-cages sila. Dati Flyers Loft to. Then, eto, galawang ko to. So, nung nag-decide ako na gawin na lang tong Breeders Loft, tapos ilipat yung Flyers ko sa Cavite kasi doon may pwesto doon na nasa rooftop sila. Dati yung mga ibon ko pag rumoronda ng Flyers to, dito diyan sila may mga lumulusot diyan, tapos magkaklak sila doon. Minsan naman doon sa sa harap. So kailangan nilang magganunan pa. Ang problema, pag nagtuturo ako ng young bird, may mga dumadapo sa mga poste kasi mababa tong pwesto na to eh. So I decided na na-observe ko yon, sabi ko kailangan ko ng mas mataas na Flyers Loft. So eto, Breeders Loft na lang siya. Ang nandito tsaka mga stock. So eto yung mga inaalagaan natin. No? Ryan, matanong ko lang kung kailan ka ba talaga nahilig mag-alaga ng kalapate? Actually, elementary. Ang nag-introduce sa akin yung aksidente lang eh. Yung father ko kasi, musician siya, tumutugtog siya sa mga events, sa mga kasal, no? I think ang reception nun is Aberdeen Court sa Makati. Tapos, mga elementary ako nun. Di ba sa kasal, uso nun before, ewan ko ngayon kung ginagawa pa nila. Nagpapaano sila, ng kalapate yung kulay-puti. Ayun na, nakakuha siya ng isa, tapos yung isang waiter, nakakuha din ng isang kalapate. Ang ginawa niya, binili niya yung kalapate din sa waiter. Tapos pag uwi niya, habang natutulog ako, ginising niya ako, sabi niya, eto, pasalubong ko sa'yo. First time ko nakahawak ng kalapate noon, na on the spot, na pagkagising ko, may kalapate sa harap ko. So pero hindi pa ako parang okay lang kalapate, ganyan, no? Hindi pa ako marunong, hindi ako, natuto lang ako nung, napabarkada ako dun sa mga mahilig din sa kalapate. Kasi pag may kalapate ka, parang lalapitan ka ng mga nagka-kalapate, uy, may kalapate ka, ganun na, sabi niya, pang-karera, gano'n, sabi ko, hindi, pang-kasal yan, so, gano'n. Tapos, nasama nila ako sa arangke, bata pa ako noon, sinasama nila ako sa arangke, may dala akong 100, may dala akong minsan 250, gano'n, no. Mamimili kami ng ibon. Tapos doon, first time ko nakarating basta gano'n, elementary days, doon ako natuto ng kalapate. Hanggang sa, dumating yung time na, yung mga kalapate ko, puro bubong-bubong lang. Hindi ko sila maparonda or as in dapo lang sa bubong. Puro gano'n lang for 1 year, gano'n. Tapos, hanggang sa merong isang araw, may nadagit ako, kulay itim na malaki ilong, na hindi ko dinagit pumasok siya sa loft ko. Tapos, hinayaan ko lang siya, lang siya doon, hindi na siya umalis. Bisa mawawala siya ng isang araw, kinabukasan, nandun uli siya sa loft ko, no. Tas yung isa sa mga parang inaay ko as hindi naman mentor, no, isa sa mga dating nagkakalapati doon sa amin. Tiningnan niya, sabi niya, ang ganda nito sabi niya, i-train natin, i-toss natin. So, sinasama niya sa mga toss yun. Hanggang sa yun, yung kalapati na yun, nag-multiple champion yun sa street fight. So, magkano po pustahan ng sir, mga ganun? Street fight, malaki na yung 500. Nung 90s yun, mga 90s, malaki na yung 500 nun. So, tsaka kasi may 100, may 150, gano'n, depende. So, ang mangyayari niyan, tuwing uwian, sa elementary, no, tuwing uwian, tutulog muna. Pagdating ng alas 3 ng hapon, ayan na, maglalabasan na yung mga bata, may mga hawak na kalapate. Ang toss namin nun, hindi umaga. Ang toss namin, alas 5, yung padilim na.
ganun ang toss namin, street fight. Pag inaabot ng gabi yung ano mo at mahina sa dilim yung kalapati mo, wala, hindi aabot. Talo na. Oo, talo na. So, ang style namin, pag uwi nung ibon, meron lang, ang laging ano namin yung poso may poso doon sa amin. Kasi ang magkalaban, dalawang street Tapos may sa gitna, may parang poso. Doon ang laging tagpuan nun. Na pag nauna ka doon sa poso, di diretso ka na doon sa kalaban mo, ibig sabihin panalo ka na. So, ganun, laging ganun yung hanggang sa doon nagkaroon ng hype yung pag-aalaga ako ng kalapate nung nananalo siya sa street fight. So doon nagsimula, then nung nag-high school ako, yun, I started to nag-focus na ako sa pag-aaral hanggang college, hanggang sa mag-asawa, yun, hanggang sa itong pandemic na lang ulit. Ito, inipon ko to for panggamit namin kasi like dito sa Cavite, nagpapasukan yung mga malalaking club. So, ang plano is baka yung 3 malalaking club dito, salihan natin. So, pag ganon, kailangan namin ng maraming breeder. So, sabi ko sa brother ko, ang target namin dito, 80 pares. Kasi aside from Cavite, yung 3 club na sasalihan namin, plano namin magpalipad sa Manila. Tapos may mga taga Quezon na na parang plano din namin na maglipad doon, plus OLR. Ayan, so kinakasalang namin yung kasi ang target namin kasi sa pigeon racing long term. Since meron na kaming oras, tsaka medyo may na rin kami, nasa 40s na kami. Kumbaga it's about time para kumbaga tama na yung puro trabaho, 'di ba? Etong time na to kailangan namin ng na medyo relaxation, ganon, kailangan namin ng yung utak namin kailangan ma-focus naman sa hobby, ganon, no, sa medyo nare-relax ka, sa kinatutuwaan mo, no, para sa health din, tsaka mental, kumbaga physical tsaka mental health din. Kagaya nito, sir, bumibili ka rin sa mga sir, sa mga champion ka rin bumibili ng mga breeder na ganyan. Oo, sa mga local champion natin. May mga imported din. Pero most imported siya, nagpapaano ko dito ng mga kalapate? Hindi, nakakuha lang ako ng import nung time na nag-import si Michael Rasquero. Okay. Tapos halos lahat na puro mga local galing sa mga local champion dito sa sa Pilipinas. Like eto may mga rito may mga parisan tayo dito na na solo ng mga may ligaw sa ganun. Gusto ko yung mga parang pahirapan, lahi ng mga kumaga nanalo siya ng medyo mahirap yung yung karera. So yung binibili mo, sir, yung nag-champion mismo? Hindi, gusto ko malapit sa champion. Actually meron akong kinuha dito. Tatay siya, like ito, tatay siya nung nag-champion mismo. Nung nag-solo, tatay siya na nag-solo ng Tacloban. So, kung kaya mo yung mismong mga malapit na relatives, okay yun. Kung hindi, at gusto mo pa rin makakuha ng mga lahi nun, try mo yung mga anak naman ng mga producer, mga sibling, mga full sibling nung nanalo, ganun. Yan. So, yun yung mga target natin. Tsaka, as much as possible, gusto ko rin, talagang malapit mismo doon sa sa lahi ng mga Tsaka, as much as possible, gusto ko yung medyo nagpahirapan yung karera. Yun lang, medyo lang din, medyo may lang sa akin yun. Medyo may konting points. Bali dito, sir, yung total ng breeder mo dito, ilang peraso na ngayon, sir? Siguro, nasa, 24. 24. Target namin, siguro, mga 80. Para, pwede kaming maglaro sa Manila. Ayan, Kasi kung dito lang sa, Cavite, 3 na agad yung club na plano namin laruan, Yung flyer slope natin, nasa Mendez, wala dito, Yung flyer slope natin, ang size nun, kasya 200. 200 na kalapate kasya sa flyer slope natin. So, kailangan talaga namin ng maraming breeder. Sir, matanong ko lang, sir, kailan nyo lang ba nagawa si Immune Booster? Ay, sa Immune Booster naman kasi, before, eto, yung mga Immune Booster product natin. And, so, we have Immune Booster,
Ito yung mga herbal products natin. And we also, yung Booster Probotonic. Ito yung probiotics natin, no? Sir, ano ang pinagkaiba na itong dalawa na to, sir? Kasi parang parehas lang ata sila ng content niyan o sa packaging lang? Hindi, sa ano lang naman yan, sa packaging lang, no? Yung herbs na ginamit natin dito, meron din to. Pero ito naman, medyo concentrated yung yung good bacteria niya kasi nasa 15 strains, up to 15 strains yung pina-formulate namin na good bacteria, no. Talagang inaral niyo yan, sir? Meron kami kausap na consultant, no. May lang kaming advice na kasi before may mga konta kami sa pharmaceutical na company. Dati pinagtrabaho namin nung mga doon ka nagtrabaho sa around 2000 o year sa 2000. pharma, ka nagtrabaho dati? Oo. Sa mga gamot-gamot kaya parang may food idea. Supplement, pero pantao. Kaya pala may idea ka sa mga ganito. Oo. Yung iba, meron kaming tinulungan din na magtayo ng food supplement naman. Pero pantao sa Australia. Marami mga products na pang food supplement na pangtao na namin sa kanya na nabigay naming formulation. So, tapos ito, sir, herbal talaga, no? Yeah, ito herbal. Ito marami na ring visit tayo na gumagamit nito na nanalo talaga. Itong immune booster na pang flashing, no, sir? Yeah, ito na pang natural na pang cleansing natin, no, sa natural cleansing siya. Tapos rin siya tawag dito. Meron din siyang malunggay kasi. So, mataas din yung nito, mataas yung vitamins and mineral content niya. So, at the same time, maganda to sa ibon kasi lalo na meron din tong time, no? Nilagyan namin to ng time para yung mga kasi meron akong napansin sa ibon. Actually, yung iba napapansin nila na madalas tamaan ng sipon yung mga natin. So, yung time, isa yun sa nakatanggal ng mucus sa ilong nila, no? Tsaka sa mata. Actually, may mucus sila sa mata, sa ganito, no? Kahit yung tao, pare, pag meron kang hindi ko alam tawag doon, may clog nose ka. Ito masakit di ba? Kasi may namumuhon gano'n. Kumbaga yung sa tao, in-apply namin dito yung pantao na herbal na pwedeng gamitin sa ibon. Tapos kailan ba, sir, pwedeng gamitin tong immune booster na pang-flashing niyan, sir? Actually, ito kapag pag tag-ulan, araw-araw ako na ito Pag yung Di ba masama sa ibon, sir, kahit araw-araw? Hindi, tawag dito, kahit manood ka ng mga video sa Belgium, sila matindi sila, araw-araw talaga sila nag-herbal doon. May mga fancier doon na siguro dahil sa panahon nila na sila ma-moist yung nila, yung hangin nila doon, yung humidity nila masyadong mataas. Prone tamaan ng sakit yung mga ibon nila. So, yan, kahit araw-araw okay yan, sir. Kasi natural. Pero ito, sir, pwedeng gawin nilang Lunes to, no? Tapos ito, Tuesday, no? So, since ito naman, no? Kaya yung probiotics, nilagyan din namin ng immunobooster yung probiotics. Just to make sure na protected pa rin naman siya. Ibig sabihin, kasi... Di ba sila, sir, maglalaban nun, sir, yung pang-flashing tapos yung Ay, hindi. Inaral din namin to sa probiotics. Yung mga laman nitong immunobooster are most likely prebiotics. Ang probiotics kasi, pag pumasok sa katawan natin, kailangan din nila ng pagkain, which is yung prebiotics. And eto, magkasama na to, yung probotonic, probiotics and prebiotics in one. No? So, ini-infuse mo dun sa ibon, yung pagkain mismo ng mga probiotics na ini-infuse mo. So, mas maganda yung kalalabasan. Pwedeng na lang din, sir, gamitin. Ito. Pwede rin naman. Pwedeng ito rin yung gamitin nyo. Pero kung halimbawa, gusto mo nang puruhin yung flashing talaga. Yung imbis na mag-synthetic, kung gusto mo pa rin mag-synthetic flashing, mababawasan yon. Kung 7 days ka nagpa-flashing ng synthetic na gamot, o sabihin na natin 3 days lang, tapos eto na. 'Di ba? Or depende sa observation mo. Kung yung iba naman, tawag dito, may sistema sila 7 days, tapos susunod magpa-flashing ulit sila pero herbal na, gano'n. Kanya-kanya kasi ng sistema ayoko naman mag-dictate ng kung ano yung gagawin. Kasi kahit diktahan kita ng ito yung sistema ko, depende yan sa observation mo Ikaw mag-observe yan. Ikaw yung master ng loof mo
hindi naman yung kung sino yung nagsasalita sa camera or sa video. Ikaw nakakakita. Ang importante yung mata mo, ikaw nakakita kung ano yung nangyayari doon sa ibon mo, ano yung mga effect niya, kailangan ko pa bang anuhin to, i-flashing to, or kailangan ko pa bang gamitan ng synthetic or natural na lang, o di ba? Ganon, no? Pero of course, kung may sakit yung kalapate, ay highly recommend. Kung hindi kaya ng herbal, mag-synthetic ka. Ang daming mga gamot niya. Kaya nga tayo may synthetic drugs eh. Kasi may mga cases na kailangan mabilis. Kailangan 3 days lang magaling na. Ganon. Kasi kung sa herbal naman, it takes 7 days to 15 days minsan. Kung malala yung sakit based on my experience. Eh kung karera na, gusto mo bukas magaling na sila. Kailangan mong gumamit ng iba nga turok na ginagamit, hinahalo sa tubig eh. So, ganon. Depende sa situation, case-to-case basis. Ayan. Ito sir, itong naman to, Immunobooster Detox Plus. Itong Detox Plus, yung meron tayong dalawang Ito yung 500 milligram, at saka ito yung 100. No? Ito request ko ng mga gumagamit nito or gumagamit ng Immunobooster na, sir, baka pwede kang gumawa ng small pack lang para affordable kasi konti lang ibon namin. So, ito na. Para saan naman to sir yung Immunobooster Detox Plus? Ito more on pang flashing din, pero very intensive to. Kaya 1 to 2 times a week lang. No? Flashing siya na powder? Oo, powder form siya. Meron siyang kapares lang siya na content ng sir, ng immuno na liquid. Ay, magkaiba. Ito, more on mineral form. Meron to mga roasted na oyster grits na powder. Tapos meron din tong tawag dito carbon powder. Tapos merong bawang tsaka na cinnamon. So ito, ang formulation nito kinuha namin abroad. So may lang din sa akin, may nag-advise sa akin ganito yung mga formulation na ginagawa. Marami ka rin contact sa abroad, sir. Meron kasi yung brother. Pero itong products sir ng Immunobooster dito lang sa Pilipinas binebenta yan o nakakarating din sa ibang bansa? I don't know, may mga nagpapadala kasi, may mga nagsesend sa akin ng picture na andito na sa South Africa yung product. Yung kumbaga from binibili ng mga kamag-anak nila dito, tapos dinadala doon. Tapos message ako na, sir, nandito na sa ganito yung product mo, sir. Napadala namin sa ganito yung product mo, yung gano'n. Para siguro mga followers ko yun na natutuwa lang na gusto rin nilang matry kasi nakikita nga nila maganda. So, ano ba yung magiging effect ng mga product natin pag nasa ibang bansa? So, yun, parang katuwaan lang nila na idadalin doon siguro yung mga product natin. Tapos, yun, ginagamit nila, no? And, marami tayong mga foreigner na sa ibang bansa na gusto nila mag-country distributor. Kaso lang, hindi pa pwede, hindi pa kaya. So, wala pa tayo doon. Hindi natin kakayanin yung ganon. Dito pa lang sa Pilipinas, medyo papakilala pa lang, sir, no? Tsaka minsan nasi-short tayo ng stock eh. Like ngayon, wala kaming stock ngayon. So, kailangan namin gumawa bukas. So, imagine kung kami lang gumagawa nito. Wala man kami ibang mga empleyado. Dahil as much as possible, yung costing, gusto namin mababa para hindi namin taasan yung presyo nung product. Sir, san ba maaaring makabili ng mga ganyang product? Itong product ng Probatonic, tsaka Immunobooster, yung pang-flashing, tapos pang-detox? Meron tayong mga distributors. So, siguro, meron akong page, yung Fair Brothers Love Philippines. Pwede silang may message doon. Kung ba, taga-Bataan sila. So, isi-send ko sa kanila yung link nung distributor dun sa Bataan. Kunyari, ganon. Or taga-Bulacan sila, Malolos, Bulacan. So, isi-send ko dun yung Kung halimbawa, naman sila, taga-Mindoro, meron din tayo ron. Asa pa ba? Pero halimbawa, namimili ka naman, usually yung mga pigeon supplies mo, namimili ka sa let's say sa Shopee or sa Lazada. Meron tayo sa Shopee. Yung Shopee natin is kay JSP Poultry Supply. Yun, makakabili kayo ng mga products natin. Sa Lazada naman kay Nilo Dison Pet Supply and Poultry Shop, parang ganon.
So, search nyo na lang. So, yun, message nyo lang ako. Ngayon sa TikTok shop, we're planning to sell Immunobooster live. Doon naman sa page mo, bro. Doon sa kay Double Cards, no? Hopefully, ma-execute namin ng maayos yon para you can buy Immunobooster din sa TikTok. Kasi may nag-inquire din sa akin, bro. Marami na rin mga fans share na nagsishop sa TikTok. So, wala lang tayong tindahan doon. So, yun yung isa sa mga project namin this 2025, magkaroon ng TikTok shop. Ayan. Sir, marami na bang nanalo na gumagamit din ng Immunobooster? Marami na bang nanalo? Actually, may mga nagsisend ng mga, yun nga nakakatuwa, no? May mga nagsisend ng mga pictures, ng mga videos, ng mga, awards nila, no? Or yung mga scoreboard nila na, sir, bro, idol, ganito, ganyan, ganito. I think, kung titingnan mo dun sa post ko, nasa more than 20 plus yung, nagkaroon ng achievement na nag-send sa akin na, bro, nag-first overall ako dito, ganyan, Immunobooster lang, saka lang, yung mga nila, natutuwa nilang mga gano'n, no? So, natutuwa sila na i-share na, siguro, tag dito, isa rin ng Immunobooster. Ako, naniniwala ako, nasa Fanshare yan, tsaka nasa Ibon. Pero, syempre, natutuwa sila na through Immunobooster, siguro na-observe nila na iba yung kilos, iba yung condition ng ibon nila, iba yung kain, iba yung appetite, iba yung recovery. Yung importante kasi, lalo na pag mga derby, yung recover nila, tsaka yung kain nila eh. Kasi pag mga Wednesday, Thursday, at mahina pa rin kumain yan, mauubos yung katawan yan. Pagdating ng dulo, wala na. Experience ko yon. So, sabi ko, through Immunobooster, no, makakatulong rin talaga mag-boost ng appetite sa Immunobooster. Yung isa pa, makiklear niya lahat ng mga bacteria at virus na nasagap niya simula nung biyahe niya doon sa pinagtosan sa kanila, no, simula doon hanggang doon sa loft niya, no. So lahat ng nasagap niya mga bacteria doon, maki-cleanse natin, no, during Sunday, Monday, Wednesday, yan. So para pagdating ng Thursday, talagang nakikita mo yung ibon mo, parang ready na siya, no, parang tara na, karera na tayo, parang gano'n. Yun yung observation na nagugustuhan ko sa Immunobooster pag ginagamitan natin. No? Tapos meron din tayong, actually may mga nakakausap tayong mga PHA members na, basta PHA members, bro, medyo kinikilig-kilig ako niyan, parang, oh shit, parang napapagana na ako, si idol to, sabi ko, grabe. Ayun, so hindi na lang magbabanggit pero madami na din na gumagamit, no. Ibig sabihin, sabihin na natin, as an owner, nagpo-promote ng Immunobooster or nagpo-promote ng products natin, no, medyo napaproud ka sa sarili mo na parang, sabi ko na nga ba tama yung ginagawa ko. Na-appreciate nila, nagugustuhan din nila. Tama yung observation na nakikita ko. Kasi, hindi naman nila gagamitin yung products or hindi sila yung return sales ba yon, yung repeat sales, hindi uli sila bibili kung hindi nila, kasi ang importante dyan yung hindi yung unang tikim yung pag na-try mo yung product, hindi importante yun or bumili sila ng product sa'yo, hindi importante yun. Ang importante sa akin, repeat sales, yung bumili sila, tas bumili uli sila, yun ang pinaka-importante sa lahat kasi nasasatisfy mo yung yung gusto nila na maging effect sa mga ibon nila. No? So, yun, isa sa mga nakaka-proud yun. And hopefully, this 2025, talaga, medyo, marami pa tayong mga gagawin na, para maging accessible si Immunobooster. Kasi may mga, may mga place, may mga provinces, may mga cities, na hindi pa nila alam yung Immunobooster, no? So, talaga ipapakilala pa natin. Lalo na yung bago nating products, yung Probatonic. Yun yung probiotics ng Immunobooster, no? Hopefully, matry nyo rin. And kung hindi kayo satisfied, edi wag yung bilhin. Pero kung sa tingin nyo talagang malaking tulong din at maganda rin talaga yung nagiging effect sa ibon nyo. Even yung Detox Plus, ito once a week lang to Every Monday, no? Once or twice a week mo lang gagamitin to. So, ito, pag bili ka nito, tapos pag hindi ka na-satisfy, hindi mo kang bumili, di ba? Pero I guarantee you, talagang masasatisfy kayo dito. Makikita nyo talaga yung effect na
kung matagal ka na nag-ibon, biglang mag-iiba yung ano mo na pwede ko pa palang i-improve yung yung quality ng condition ng ibon ko. So yun, through immunobooster, sana makatulong. Since kakabalik lang uli natin actually mas malaki pa yung experience ko sa street fight kaysa sa sa derby, no. Isang beses pa lang ako sumasali sa derby nung 2023. And doon inobserve ko na agad, no. Maganda naman, first north natin, napagpauwi tayo ng dulo, pagudpod. Tapos yung mga ibon natin kay Michael Rasquero, halos lahat yun nag-finisher din. Yung mga pinalipad natin doon, no. So ibig sabihin, kahit konti, medyo naitatama natin yung sistema natin, no. Tapos yung south naman, medyo maganda rin yung kinapos nga lang, no? Like yung kwento ko kanina na yung katawan kinakapos. Kasi dalawang smash pare, klinak nun eh. Nung dalawang ibon lang yun na derby, tapos hanggang Matnog, napauwi namin yon. Dalawang bagyo ang parang out of thousands of birds, parang 300 lang, 200, 150, ganun lang mga nakauwi ng mga time na yun. Pero nagpe-place pa ng 27th place yung ibon natin. Teka lang sir, puto lang ata saglit. Bali, nung bata ka, nag-street fight ka, tapos bumalik ka lang 2023 magkalapate. Tapos inimbento nyo na to si Immunobooster. Oo, yung si Immunobooster. Established siya 2023 o ngayon 2024? Actually, established siya 2024. Pero 2023 ko siya ginamit. Kasi before, kung hindi mo may tatanong, nung 2019, namimili ko ng mga OLR birds. Isa sa mga inonta ko si Michael Rasquero. So sa kanya ako unang nakakabili ng mga yung mga Jansen Vandenbroek niya, yung mga tala. Yun yung mga binili ko na OLR. At since nagkaroon din ako ng contact kay Michael Rasquero, niyaya ko siya 2019, sabi ko, bro, alam mo ba, video editor ako, nagwo-work ako sa home base. Ang mga client ko, mga taga-US, nagpapagawa sa akin ng mga advertisement, mga gano'n, mga ads. Sabi ko, I can create, make you YouTube video, sabi ko gano'n. So, that time nahihiya pa si Mike, sabi niya, naku bro, hindi wala talaga sa ko yung pagsasalita, yung mga ganyan-ganyan. Sabi ko, bro, akong bahala, isushoot mo lang, ako mag-e-edit. Ay, ikaw pala, editor na Sir Mike dati? Oo, yun, project, parang pandemic. Sa champion puncher ng Caloocan yun, Sir Michael Rasquero. Oo, sa OLR. Tag dito, sabi ko sa kanya, bro, tag dito, pandemic ngayon, sabi ko, walang karera, sabi ko, maganda siguro makapag-share tayo ng mga pinaka-servisyo na lang, parang mag-share tayo ng mga kaalaman mo, i-share na lang natin dun sa mga mga nanonood na mga fanshares din na hindi makapag-karera para medyo magkaroon sila ng ng additional skills para pag open uli ng karera, meron silang bagong i-apply dun sa sa sistema nila, yung napanood nila sa Michael Rasquero Love TV, yung ganun. So medyo nahiya siya noon, and I think after 2 years yata, pero natuloy yun nakabila ako sa kanya, tsaka doon sa kay Judge, basta nakalimutan ko yung pangalan. Basta nakabila ako ng mga OLR birds noon. So, I think year 2022, kinontak niya ako, sabi niya, bro, kinukulit ako ng mga bata, sabi niya, mag-vlog daw ako, sabi ko, sige, akong bahala, pa rin naman ako, open pa rin naman ako dun sa sinabi ko sa'yo na So yun, nag-start yun, yung Michael Rasquero TV. Actually, ikaw pa nga nagpangalan nun eh. Ako ba yun? Ay, nagpunta kami din ni Sir, ni EA, ko parang EA. Nabilag namin si Sir, Michael. Oo, yun. Doon pa lang nag-start na yun. Tsaka bro, di ba sabi mo, sinasabi mo sa akin, bro, hindi ka naman nanonood ng mga vlog ko eh. Lagi mo ako niloloko nun. Bro, yung mga vlog mo, ginagawa kong transition sa vlog niya. Kung okay. Kayo ni EA. Doon ka kumuha ng parang Okay. So, minsan, ginagawa ko kayong pan-transition dun sa mga vlog niya. So, ako nag-e-edit nun kasi, tawag dito, kailangan minsan yung vlog, yung, at that time kailangan kasi medyo entertaining yung mo, yung editing mo. Para hindi maboring yung yung editing mo. Kailangan medyo, wow, ang ganda ng ang ganda ng editing. Kailangan ganon. Medyo, para maiba ka dun sa mga dati na nagba-vlog. Para mapansin ka, parang ganon. So, ganon yung application na ginawa ko sa kanya. Sabi ko, bro, alam mo ba, minsan, ang 4 hours yung ko, sa isang episode, nakaka 4 hours ako sa pag-e-edit lang, no? Kaya kahit linggo, minsan ine-edit. Free yun, sir? Free?
Oo, project yon pare. Ano yun? Grabe, free lang yung pag-edit. Oo, ano yun? Service yun. Kumbaga sabi ko, service natin to sa community, sa pigeon Yun, community. yun. Kasi, pagbukas uli ng karera, pagbukas ng ano, pag pwede na uli magkarera, meron tayong i-apply na galing naman sa mga shinare mo na sistema. And doon bro, nag-share din siya din ng mga paggamit ng herbal, no? Actually, isa yun sa mga nag-inspire sa akin, yung gumagamit kami ng herbal na mga oregano, gano'n. Kasi dati ang oregano sa akin, ginagayat ko lang eh. Yung mga bawang, ginagayat-gayat ko lang yan, tapos nilalagay ko sa tubig, infuse, gano'n. Tapos nakikita ko na okay maganda yung effect, no? Hanggang sa, eventually, in-improve ko na ng in-improve, gano'n. So, based din sa, sa naging experience ko nung nagwo-work ako dati sa, sa food supplement ng mga year 2000. So, sir, eto sir, yung mga ibon mo dito, napakarami. Alam mo ba lahat ng pinaka-bloodline yan, sir? Ito, oo. Ito pa. Meron po ba? Oo. Ito yung dati kong Ito. Pasensya ka na, madumi Ito. Talagang wala pa na akong... dito ang kalapati pa, no, sir? Oo. Ayan, no? Ayan. Siguro mamaya, pwede mong i-shoot yan. Bali, ano yung mga bloodline yan, sir, na nandyan, sir? Ito. Like this one, may sablon tayo dito, no? Tapos ito yung, anak to ng nagsolo ng Tacloban. Tsaka parang nag-MacArthur, 8th place yata sa MacArthur, ta solo Tacloban. Anak yan mismo. In-inbreed yon dun sa naging nanay. Ito yung kinalabasan. Tapos ito naman, nag-produce din. No? Nag-produce din yan ng I think mga nanalo sa North. Ang kapatid niyan, ito. So ito naman, ang lahi niyan, ang lahi pala nila is David Chan. Yan, so yun nagkaroon tayo ng David Chan line dito, no. Eto bro, ang tatay nito based kay kay Gilmore VR na yung Falcon Loft. Sabi niya tatay to ng ni Gairo. Yung Gairo is Tacloban, solo rin ng Tacloban. Champion din yon ng South. Tapos yan yung tatay, no. Tapos eto naman asawa niya, pinaris ko sa ang pasok na ito, Zaldi Garcia, na may Vinstra. Tapos ito, ang full sibling na ito, champion ng 2 OLR. Ang full sibling niya, no. So, ayan, no, tinetesting natin. So, meron din tayo rito mga solo Javier Leyte. Anak to, parang inbreed na ng solo Javier Leyte. Yun, ang pasok din nun, parang na-inbreed sa Vinstra yan yung pares niya. Pero may pasok din ng Zaldi Garcia yon. So, yan, yung mga ganyan natin, Zaldi Garcia, tsaka Vinstra Blue Magic, yan yung mga paresan niya. Ito yung, ito yung yung best kettle, tsaka yung Zaldi Garcia cross sa Vinstra Blue Magic. Ayan ito yung pinanalo nung yung anak niya, yung YB. Yan yung pinanalo nung yung auction for a cause para doon sa mga bata nung Christmas sa Christmas nila giveaways. Ayan yung So to possible of colors. Ayan. So binigay ko na sa kanya yung isa. Sabi ko kasi pag nanalo ka dun sa sa bidding, yung next may ibibigay ko na free pamasko ko, sabi ko gano'n. Ayan. So kanya to si nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero pinost ko yon, nasa page ko yon. Tapos dito, sir. Ito naman, palang ibon dito. Meron ako rito mga lahi ng cookies line. Yung cookies line kasi mga Basra yan Basra, tsaka I forgot parang Dewart yata ang mga cookies line. So, meron ako mga Basra Goki dito. Ayan yung Basra Goki na yan, lahi rin yan ng mga lahi yan ng mga champion din sa lahi ng mga champion sa Tacloban, no? Kasi nag-ano tayo ng mga South, medyo yun nga kinapos tayo last 2023, kinapos tayo ng South. So nagdagdag tayo ng mga ng mga pang South na na bloodline. Yan. So ito solo champion ng MacArthur. Yan mismo, sir? O anak siya? Hindi, anak siya. Inbreed na yan, inbreed. Yan. Lahi ng solo. Yun nga, mahilig tayo sa mga yung mga nanalo ng mga solo.
Tapos, inaalam natin, ano pa yung mga kapatid niya na nalo na kahit hindi solo. Yun, yung may mga ganun. Basta, kailangan, as much as possible, nasa linyada talaga yung yung panalo. Tapos, rin siya, sinasao rin siya sa Basra Goke. Kasi so far, maganda yung naging observation ko doon sa Basra Goke na line natin, no? Kasi lang tawag dito, first time natin maglipad noon, nag-iisang YB lang yun na Basra Goke. Siya pa yung natira dito sa mga YB ko na So, siya yung pinadami ko. Sila yung sabi ko, tatry ko susubukan. Kasi usually talaga ganun eh. Pag may bloodline ka, ang advisable kasi, kung hindi ka naman nagmamadali, ang advisable kasi, 3 years mo siyang susubukan, pre. Alam ba, may bloodline ka, in-acquire. Bigyan mo ng 3 years yan. Kunya, kuha na mo ng 6. 6 uli rito, 6 uli dito, gano'n. So, ikong first year, yung 6 na yun may nanalo na agad, edi, di ba, swerte. Di ba? Pero, bigyan mo siya ng 3 years na, na chance na, kasi hindi mo alam, malay mo, super bird pala yung nasa loft mo. Ang ginagawa mong yaya, ginagawa mo, di ba, pare? Kailangan gamitin mo or pinamimigay mo. Marami kami na interview ni Mike, yung mga solo nila, yung mga nag-champion sa kanila na umakot sa, kumbaga parang buong club, siya yung nanalo. Para yung magulang dating yaya. Kumbaga hindi niya pinapansin yung mga magulang, pinapagamit na lang. O sige, gamitin mo muna yan. O sige, gamitin mo. Kasi nga, isang testing pa lang nila, isang year pa lang nila na testing, ayaw na nilang subukan. Sabi nila, ay pangit, hindi maganda yung bloodline. 3 years mo subukan. Pag after 3 years wala, edi ngayon, may mga kwento na after 1 year, hindi umubra, pinahiram, or binigay dun sa binenta sa, parang pinabayaan na yung ibon. Tapos, nanalo, nag-champion. Ngayon, merong ganun. Meron pa isa, pinahiram niya, kung sino nang hiram. Nung after 2 years, or after 3 years, nakuha niya yung ibon, nag-champion sa kanya, nag-produce sa kanya ng anak. Imagine, di ba? Ganon. So, yun yung I think, advisable, i-testingin mo maigi yung mga ibon mo. Hindi mo alam, baka mga super bird pala yung hawak mo, binabaliwala mo lang. Kasi hindi ka naman bebentahan ng mga champion fancier eh. Hindi ka naman bebentahan ng mga pangit nun eh, di ba? Lalo na kung may tiwala ka, syempre kukuha ka dun sa medyo nakakausap mo lagi, nakaka-message mo, ganon. Okay bro, ayan so ito yung natin, Wolverine, tapos cookies line. Ayan, so, ano pa ba? Ito yung, Basra Goke rin yan. And, ito meron tayong rito, Genoclick, yung mga natin, Genoclick. Ito yung nila, nilabas nilang inakay, hindi ko alam kung anong kulay niyan, eh. Pero, medyo iba lang siya dun sa kapatid niya, pre, ganyan tayo magpaina kayo. Ganda na, pang hiwalay na to, sa akin, yung ganyan. Siguro bukas ihiwalay ko na to. Ayan. Sa baba, may Porsche tayo dito. Yan yung imported natin Porsche. Kasi ito, Genoclick. Ito yung Porsche natin. Ayan. Yung mga kapatid nito na kay Mike, may kapatid dyan kay Michael Raskeroloff. Tsaka yung Wolverine natin, may kapatid dyan kay Mike. Ayan. Ano pa ba? Ito, Florizone. Medyo inbreed na to sa Florizone. Yung Florizone natin galing kay kay Judge Egay Saplala. So yon, magaling din sa mga OLR yon. Ayan. Ano pa ba? Ito yung yung isa sa mga ginawa nating foundation, Florizone. Tsaka yung mga Johnson Vandenbroek ni Mike. Ayan, isa to sa yung may trademark niya, may cowboy. Yung mga sa mga trademark niya, yung mga ganyan. Yeah. Ayan, yan sa baba, Johnson Vandenbroek din yan sa baba. Sa labas, sa stock, meron din tayo. And eto, mga Vinstra, lahi naman to ng, magkapatid to eh. Magkaibang taon nga lang. In-inbreed ko, may mga wala pa tayong inbreed na Vinstra. So, hopefully, mag-itlog sila so para mapag-stock tayo.
Vinstra Blue Magic yan eh. So yan lang yung mga iba natin. Pero dati itong ito yung dati nating Flyers Love. Marami kong mga shots nito sa sa page ko. Itong love na to. Hindi ko na tinanggal kasi very memorable sa akin to eh. So ang ginawa ko na lang, instead of gumastos ako dito, doon ako sa Flyers Love gumastos. So, ayun nga mga Kadaver Cats, nakilala nyo na yung pinaka-may-ari ng Immunobooster, walang iba kundi si Sir Ryan. At ito nga yung Immunobooster na kung sakasakaling gusto nyo bumili, meron siya Shopee tsaka Lazada. Ayan, Sir, baka may gusto kang shoutout dyan, Sir, sa mga Kadaver Cats natin. Ayun, of course, shoutout sa mga lahat ng tumatangkilik ng Immune Booster products, tsaka lahat ng mga followers natin sa Fair Brothers Love Philippines. Also sa mga OFW na gustong-gusto nilang magkumarera dito na hindi sila makakarera kasi ang priority nila magtrabaho muna. So kaya swerte tayong mga may oras na kahit papaano nakapaglipad tayo, no? So yung iba, I think mga nasa 100,000 na OFW pa yung mga dating kabataan nila, nag-iibon sila. Hindi sila makapag-ibon ngayon kasi nagtatrabaho pa sila, no? And salamat din sa mga vlogs mo kasi bro, nakikita ako, yung mga kabataan naman na nakafollow sa'yo, sila yung mga next generation natin. Pag tayo, medyo hindi na natin kaya maglipad, sila na yung maglilipad, no? Para tuloy-tuloy lang yung pigeon racing sa Pilipinas. Yung, actually, pagdating sa mga One Love races, shoutout din pala doon sa mga, sa mga champion fanciers na nire-represent yung Philippines, no? Doon sa mga One Love races, and doon sa mga One Love races dito sa Pilipinas na nagtatayo. Tsaka yung mga magagaling na president at mga coordinators ng mga clubs na matitinong club dito sa Pilipinas, no. Kumbaga, I have a high respect sa inyo, no. Yung ginagawa niyo sa pigeon racing community, napakaganda. Salamat. So ayan mga Kadaver Cats, nakilala natin ang may-ari mismo ng Immunobooster. So yun lang, maraming salamat sa patuloy sumusuporta. Goodbye. Peace.